Kimpaw Alert. Kim Chiu, humirit ng joke tungkol sa crush. Paolo Abilino dapat daw matamaan. Well, tila nagparinig daw si Kim kay Paolo nang i-repost ito sa X platform ang isang edited photo. Tampok sa larawan ng mga karakter sa pelikula nila Ann Curtis, Vice ganda na din lusre at ang role ni Kim sa pelikulang Bakit Di Ka Crush ng Crush Mo. Sa caption ni Kim, tinawag niya ang pangalan ng kanyang karakter at sinabing sana raw ay crush na siya ngayon ng kanyang crush. Hinala ng Kim Paulandia baka sarcastic joke daw ito para kay Paolo Abilino dahil panigurado raw na crush nila ang isa't isa. Wala na raw kasing kailangan pang hilingin si Kim na maging crush siya ng kanyang napupusuan, lalo pat matagal nang lantad ang sweetness ng Kim Pao. Actually, wait lang. Actually, pusuan natin yan. Actually, sa totoo lang, hindi na crush. Kasi noon pa naman, crush na ni Paolo Abilino si Kim. And for sure, bago pa sila nagsama ha, kasi nga diba si Paolo, isa si Kim sa sinabi niyang gusto niyang makatrabaho. At ito namang si Kim, syempre for sure, dahil mahilig kasi hindi naman mahilig si Kim. Pero syempre, 'di ba, si Paolo noon may pagka-chinito di ba? Yung pagiging chinito niya, hindi talaga yung super singkit. Basta kasi yung kutis niya parang pang-Asian, parang pang-Chinese, ganon. At mistisong Chinese. Crush din niya to. Nako sa totoo lang, crush yan talaga ni Kim noon. Pero ngayon, syempre, parang eme lang yan ni Kim. Naku, ito naman si Kim, Chusera ka, girl. Magjawa na kayo, mga crush. Pero syempre, lambing lang ito. Lambing lang ito ni Kim para kay Paolo. Alam niyo naman, syempre, yung mga ganitong ganap. Syempre, ang magjowa, kahit magjowa na yan, crush pa rin nila ang isa't isa. May mga pagkakataon talaga na nararamdaman nila yung crush nila na parang nagiging bata sila, ganon. At according sa isang nating Kim Pao na kachika, nag-gym ba? Tama ba? Tama ba, Georgie? Charot! Nag-gym daw kanina ang Kim Pao. Talagang hindi sila pwedeng maghiwalay. Kahit saan, kahit anong ganap. Kita nyo na nga si Kim, di ba? Hindi na nga siya nakikita sa ibang mga dahil yata kay Paolo, hindi na natin nakikita ang nakikipag-bonding itong si Kim. Bilang talaga makipag-bonding si Kim sa mga kaibigan niya. O baka naman kasi hindi nakukunan ng video or nakukunan ng photo. Pero kasi, dati kasi mahilig siya sa ganyan At saka itong si Kim, hindi pwedeng hindi makuna ng photo pag meron siya mga bonding ganap sa mga kaibigan niya. Ano yung pinakahuli? Yung kanyang mga PBB, di ba? Nung nagdala siya ng pasalubong daw, nakipag-bonding siya kina Melay, kay Enchong, at kina Bianca. Tama ba ako yun? Yung isa pa na host din dyan. Yun yung pinakahuli. At wala pa siyang ganap sa mga best kasi masyadong abala pa yata. So, ang kanyang buhay ay umiikot lang. Wow! Umiikot. Ang kanyang buhay ay umiikot sa ganito umiikot sa Showtime, umiikot sa kanyang negosyo, umiikot sa kanyang mga pananalapi, at syempre, umiikot yan sa mga meetings niya para sa karera, sa mga endorsement. At syempre, umiikot din niya kay Paolo. Naku, huwag kayo maniwala na hindi palagi magkasama tong dalawang to, Palagi magkasama yan. Syempre, palagi magkasama. Hindi naman physically. Hindi naman natin sinasabi na parang every night, every day magkasama. Pero hindi rin naman ganon. Kumbaga, chine-check na nila yung isa't isa, nag-video call, nagtitext, nag-uusap sa messenger or sa telepono sa sa contact or yung sa call, mga ganon, sa regular call. Yun, imposibleng hindi. Kasi nga, alam niyo naman ang galawan itong dalawang ito. Pero yung palagi na kayo nagbabanding, palagi na kayo
palagi na kayong nag-workout na magkasama. Dati kasi si Kim, nag-workout lang siya na mag-isa. Pero ngayon, parang hindi na siya nakakapag-workout na hindi kasama si Paolo. Isang matibay na resibo na hindi lang nila crush ang isa't isa, kundi talaga namang hulog na hulog ang loob nila sa isa't isa. Ganyan. Hoy Kim ha, mag-concert ka na, mag-dance concert ka na at imbitahan mo kami. Yung mga Kim Paulandia ha, pag hindi kami nabigyan ng libreng ticket ha, kayo nang bahala mag-ano sa amin ng libreng ticket ha. Tapos samahan nyo na panglala. Wow! Siyempre, baka magutom tayo, di ba? Naku, supportahan natin yan. Everyday talaga, ipopromote natin yan. Pag-uusapan natin yan. Hindi na-excite lang talaga ako na makita si Kim na mag-concert. Kasi kayang-kaya niya na yan. Biri niya athletic yan Kayang-kaya, ihagis-hagis yan sa ere. Carry lang yan. O gawin niyo yung kay Madonna na parang pumapasok sa sa ano ba yun, sa American, sa ball? Ano ba tawag doon sa ball na yun? Di ba naka-Cleopatra yata si Bakla? Di ba ang ganda-ganda? Nako, kumbaga magsisimula si Kim sa labas at yun ang production magsisimula si Kim sa labas tapos pumapasok siya, bit-bit siya sakay sa isang float tapos bit-bit siya ng mga lalaking matipuno. Oh, di ba pasabog yun? Ganon. Yes sir, crush ni Paolo si Kim since 2006. PBB days. Bumoto nga si Paolo for Kimi. Ay bongga, di ba? Sabi ko sa inyo yung crush na yan ay noon pa. Tinadhana talaga sila ng Diyos. Tinadhana talaga sila ng pagkakataon ng universe na magkatuluyan. Dahil kung hindi sila tinadhana, hindi magkasama yung dalawang yan. Kaya nga, parang mauwi na yata to sa kasalan. We can only hope for the best. Yun ang try ko sinasabi. At wag lang sanang ininega at sana maging matibay itong dalawang ito na mapanindigan ang kanilang pagmamahalan kahit duman pa sila sa mga pagsubok. At sana walang bibitaw. At wag kayong bibitaw, Kim Paulandia ha, kasi kayo ang magsisilbing parang pundasyon o katig nitong dalawang to na kapag ka nasishaken, kasi parang yung nasa bangka di ba? Kapag ka malalaking alon, di ba, umaalog-alog ng ganyan ang bangka. Ang bangkang walang katig, lumulubog yan o kaya tumataog. Ngayon, kayo ang katig na parang ganyan para hindi sila lumubog. Kasi kayo magpo-post, kayo magdadasal, kayo magmamanifest. Ganyan. Kung totoo man o may lumalabas na ganitong balita na noon pa may gusto na si Paolo Avellino kay Kim Chiu, natural lang na magulantang at kiligin ng maraming fans, lalo na ang mga sumusubaybay sa Kim Pao tandem. Pero mahalaga rin na lapatan ito ng tamang pag-iingat at tingnan kung ito ba ay kumpirmadong pahayag o haka-haka lang mula sa interviews, fan observations o edited clips. Narito ang mas malalim na reaksyon ko. Una, hindi na bago sa showbiz na may mga kwento na matagal na palang may paghanga ang isang artista sa kapwa niya. Madalas lumalabas lang ito kapag mas nagiging visible ang closeness nila sa projects, interviews at public appearances. Kapag may chemistry sa screen, mas lalo itong napapansin at nabibigyan ng mali siya o romantic angle ng fans. Ikalawa, kung may paghanga man noon pa si Paolo, pwedeng professional admiration muna iyon, respeto sa work ethic ni Kim o simpleng crush level na hindi naman agad naging romantic. Hindi lahat ng may gusto ay agad love story. Minsan inspirasyon, minsan comfort level, minsan creative partnership. Ikatlo, malaking factor ang fan culture. Kapag malakas ang love team, bawat lumang interview, throwback clip o simpleng tinginan ay nabibigyan ng bagong kahulugan. Dito nagsisimulang mabuo ang narrative na matagal na pala. Hindi ito masama. Bahagi ito ng kilig culture, pero kailangan pa rin ng balance sa pagitan ng kilig at katotohanan. Ikaapat, kung sakaling may ganitong revelation na manggagaling mismo kay Paolo sa isang malinaw na interview, magandang tingnan ito bilang honesty, emotional maturity, at comfort niya kay Kim bilang partner sa trabaho. At panghuli, kahit ano pa ang totoo sa likod ng balita, ang pinakaimportante pa rin ay respeto sa personal boundaries nila, suporta sa projects nila, at hindi pagpipilit ng label kung wala pang malinaw na kumpirmasyon.
Kung ang balita ay Paolo Avellino noon pa may gusto na kay Kim Chiu, nakakagulat at nakakakilig ito para sa maraming fans. Pero kailangan pa rin itong tingnan ng maingat kung ito ba ay galing sa direktang pahayag o interpretasyon lang ng mga nakapanood ng interviews at interactions nila. Narito ang masasabi ko. Una, posibleng paghanga muna ang pinagmulan. Sa showbiz, madalas nagsisimula sa professional admiration, respeto sa talento, work ethic at personalidad. Kapag naging magaan ang samahan sa trabaho, doon mas napapalalim ang koneksyon, kaya nagmumukhang matagal na palang may gusto. Ikalawa, malakas ang epekto ng chemistry nila on-screen at off-screen. Kapag natural ang banter at komportable ang dalawa sa isa't isa, madaling mabasa ng fans bilang may romantic undertone, kahit minsan ay friendly at collaborative lang talaga iyon. Ikatlo, fan perspective versus confirmed truth. Maraming ganitong balita ang lumalakas dahil sa fan edits, throwback clips, at mga lumang sagot sa interviews na binibigyan ng bagong kahulugan. Hindi agad ibig sabihin na officially romantic na ang intensyon. Pwedeng kilig narrative lang ng fandom. Ikaapat, kung sakaling totoo at nanggaling mismo sa malinaw na statement ni Paolo, magandang tingnan ito bilang pagiging open sa feelings, comfort level kay Kim, at patunay na may genuine connection sila bilang partner sa projects. Sa huli, mas okay pa rin na suportahan sila sa trabaho at projects kaysa mag-assume agad ng relasyon. Mas tumatagal ang magandang tandem kapag hindi pinipilit ng pressure ng expectations. Kung totoo man ang lumalabas na balita na matagal nang may paghanga o gusto si Paolo Avellino kay Kim Chiu, hindi nakakapagtaka kung bakit maraming fans ang nagulat at kinilig. Sa tagal ng panahon na parehong aktibo at respetado sa industriya ang dunawa, posible talagang nagkaroon ng admiration na unti-unting napansin lang ngayon dahil mas naging visible ang tandem at samahan nila sa publiko. Sa showbiz, maraming relasyon, romantic man o hindi, ang nagsisimula sa professional respect. Kapag nakita mo na mahusay, masipag at madaling katrabaho ang isang tao, natural na humanga ka muna. Si Kim Chiu ay kilala sa pagiging hardworking, resilient at may magandang pakikitungo sa mga katrabaho. Kung doon pa lang ay nagkaroon na ng paghanga si Paolo, iyon ay isang normal at healthy na simula ng kahit anong koneksyon. Malaking factor din ang timing. May mga bagay na hindi agad nabibigyan ng kahulugan noon, pero kapag nagkasama sa project at mas naging malapit, sakalang napapansin ng publiko ang mga signs, mga lumang interview clips, throwback moments, o simpleng tinginan na ngayon lang nabibigyan ng malisya o romantic interpretation. Dito pumapasok ang lakas ng fan culture. Mahusay ang fan sa pagdugtong-dugtong ng detalye para makabuo ng mas malaking kwento. Pero mahalagang tandaan na hindi lahat ng may gusto ay agad nangangahulugan ng panliligaw o relasyon. Pwedeng silent admiration lang noon, simpleng crush level, o inspirasyon bilang kapwa-artista. May mga artista rin na mas komportable na hindi agad nagsasalin sa kanilang personal na damdamin, lalo na kung walang malinaw na direksyon pa noon. Kaya kung may revelation man ngayon, maaaring mas bukas na sila o mas relaxed na pag-usapan ng ganitong bagay. Isa pang angle dito ay ang chemistry nila bilang tandem. Kapag may natural na rapport ang dalawang artista, hindi pilit ang usapan, may sense of humor, may tiwala sa isa't isa, madaling mabasa ng fans bilang may romantic undertone, kahit minsan ay friendly at collaborative lang talaga iyon. At sa huli, mas okay pa rin na suportahan sila sa trabaho at projects kesa mag-assume agad ng relasyon. Mas tumatagal ang magandang tandem kapag hindi pinipilit ng pressure ng expectations. Ang dalawang anggulo na pwedeng isama para mas buo ang pagtingin sa issue. Una, epekto ng narrative sa career nila. Kapag may ganitong klaseng kwento, tumataas ang interes ng publiko sa tandem. Mas maraming nanonood ng interviews, projects at guestings nila. Sa industriya, ang ganitong buzz ay nakakatulong sa visibility, pero may kaakibat itong pressure. Kapag masyadong lumaki ang romantic expectation ng fans, minsan natatabunan ng appreciation sa acting at performance mismo. Ikalawa, difference ng admiration versus romantic intention. Mahalagang malinaw na ang may gusto ay pwedeng iba-iba ang level. Paghanga sa talento, paghanga sa personalidad, pagiging inspired sa work ethic, o totoong romantic interest. Hindi lahat ng may gusto ay agad nangangahulugan ng relasyon. Minsan, shorthand lang ng media o fans para gawing mas catchy ang kwento. Ikatlo,
timing at personal growth. Kung sakaling may paghanga noon pa, posible rin na hindi iyon pinursu dati dahil magkaiba ang priorities, may ibang commitments o hindi pa tamang panahon. Sa totoong buhay, showbiz man o hindi, maraming koneksyon ang nagme-make sense lang kapag tama na ang timing. Ika-4, fan responsibility. Magandang idagdag na habang nakakakilig ang ganitong balita, mas nagiging healthy ang fandom kapag hindi nang pipressure ng confirmation, hindi nangangatake sa ibang taong nadadawit sa issue, at hindi ginagawang batayan ng katotohanan ang edited clips lang. Ika-5, kung walang direct confirmation, manatiling possible, hindi proven. Hanggat walang malinaw at kumpletong pahayag mismo sa tao, mas tama na tratuhin ito bilang possibility, kwento ng admiration o fan interpretation, hindi pa solid fact. Sa huli, ang pinakamagandang maidagdag ay ito. Kung totoo man o hindi, ang mas mahalagang napapatunayan ay may natural na koneksyon at respeto biton ni Kim at Paulo, at iyon ang pundasyon ng magandang partnership, on-screen man o off-screen. Ang kilig bonus na lang, ang respeto at kalidad ng trabaho ang tunay na tumatagal.